Gana naman ako sa post ni Senator Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So tatlo pag-uusapan natin ngayon. Yan. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na kailangan doon sa SONA. Isang element lang to. Tapos meron pong na-receive from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingin na pag-pray nyo. Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. Eh di sino ngayon na lumalabas na mastermind dito? Nagtatanong lang ho kami. Ang balita yan. Dahil isang senyalis yan na talagang wasak na ho ang ICC at pagkakataon na natin lahat ito. Si Tatay Digong. Baka pag yan natuluyan ng mawasak yung ICC na yan sa pangalawang linggo, pangatlong linggo, pagkalipas ng isang buwan, si Tatay Digong, uuwi na ho para labanan yung kagustuhan ni Donald Trump na buwagin ang ICC. Bubuwagin na ho kayo, mga buwisit kayo. Kailangan yung mabuwag para makauwi na si PRRD sa Pilipinas. Eto na. Grabe ho talaga. Hindi makamove on ito si Ping Ping. Oo. Bakit kaya? Ano ba ang dahilan kung bakit galit na galit itong si Ping Ping? Nagpasaring na naman ho ang mama dito kay Senador Alan Peter Cayetano. At ang kanyang sinabi rito, anong uri ng tao ang magdedeklara ng giyera? Tapos, sabi niya, toy gun ang dala. At laway ang bala. Pag na-confront ng Jomba, magre-request ng ceasefire. Wala naman kung gano'n sinabi si Senator Alan Peter Cayetano. Masyado ho kayong hindi namin malaman sa inyo kung ano yung problema yun sa life nyo. Dahil naungkat ho kasi ni Senator Alan Peter Cayetano yung paglobo ng salin ng mama. Totoo naman ho siguro. Kaya siguro nakita at nalaman bigla hong lobo ang salin. Saan ho ba galing? Nagtatanong ho lang ho kami. Diba? Ang sabi rito, hiniritan ng ceasefire. Wala akong hinihirit si Senador Alan Peter Cayetano. Pero bago natin pasadahan ang mga video ngayon, Senador Alan Peter Cayetano nagsalita na ho patungkol dito. PRRD, maswerte. Makakauwi na talaga. Talagang uuwi na si dating Pangulong Duterte dahil ho itong ICC President humihingi na ng tulong sa Japan. Mantakin nyo antitibay ang kakapal ng mga mukha nitong mga pwede na ho ba magmura? Talaga ba pwede na magmura? Subukan lang natin itong mga pusang gala na to, mga ICC na to. Ang kakapal ng mukha nyo, hindi nyo na pinagbigyan ng interim. Itong si PRRD. Ngayon, hihingi kayo ng tulong. Mga sarap nyong pagsisip. At itong Chad, sino ba itong Chad na to? Chad, aalis na sa ICC. Kinumpirma ho at yan ang balita ngayon. Talagang malalaman nyo at makikita nyo rito na unti-unti na hong nabubuwag itong ICC. Pagkakataon na ho natin ito. Pagkakataon na ho ni PRRD na makauwi ng Pilipinas. Pero siyempre, hindi naman basta-basta pwedeng ibigay ang detalye niya. Baka mamaya, gawa na naman ang kwento ng mga dorobo yan. Diba? Sabihin, may kaso pa yan dito hiringi sa Pilipinas. Wag natin ikwento sa kanila kung kailan ang paglabas at pag-uwi ni Tatay Digong. Hihi! Pag-usapan natin to. Bakit nag-iiyak-iyak na naman dito si Ping Ping? Inilita ng ceasefire. Nagparinig daw si Senator Ping sa pagbulong na hiniling para sa isang ceasefire. Wala namang ganun Tsaka yung sinungaling na si Mr. Bendalo, kita nyo, kung ano daw yung sabi, wag na muna daw pag-usapan ng flood control. Bakit hindi pwede pag-usapan? Pag-usapan nyo, yan ang gusto ng taong bayan. Relax lang kayo. Oo, yan ang hinihiling ng nakararami. Ang malaman kung sino ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Walang binanggit na pangalan ng senador pero bago ito nagsumite ng kanyang tanggapan,
bago ito nagsumite ang kanyang tanggapan ng mga ebidensya sa umano'y ghost project sa Taguig. Wow, may ghost project pa sa Taguig? Bubulong ko na kung ano yung ghost project sa Taguig. Ito ang ghost project sa Taguig. Maganda ang mga parke dito. Na kasi naikutan natin yan eh. Maganda ang pamamalakad ng mayor ng Taguig. Maganda at maayos ang mga eskwelahan. Libre ang uniform. May sapatos, libro, libre ang mga notebook, libre ang aral, paaral, may scholar. Ganyan sa Taguig. Hindi nyo ba alam? Yan pala ang ghost project sa Taguig. Maayos. Ceasefire may futsad ni Lacson sa isang Facebook live nitong Martes, July 28, sinabi ni Cayetano na sasagutin niya ang mga aligasyon kung mayroong mga tiyak at opisyal na reklamo. Pumalag din siya sa pagkompronta ni Lacson sa Taguig sa Bulacan pagdating sa maanumalyang flood control. Oo, ito ang sagot ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagpasaring na naman kasi, itong si Pingping. Ang hirap sa inyo. Ang hilig nyo talaga magpasaring. Di namin alam sa inyo kung ano na yung gusto nyo. Gusto nyo ba magtrabaho? Gusto nyo bang tumulong sa bayan? O gusto nyo nakawin ang kaba ng bayan? Itong mga pasaringan na ito, hindi na ho ito makabuti. Dapat ginagawa nyo na lang ho yung trabaho nyo. Masyado ho kayong nag-iiyak. Masyado kayong balat sibuyas. Sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Dapat hindi nyo na pinapatulan yung mga ganyang bagay. Kung nasilip yung salin nyo, baka totoo naman. Senator Alan, sagutin mo sila. Nabulagan na naman ako sa post ni Senator Panfilo Lacson at sa kanyang mga bagong allegation. Having said that, tamang-tama naman kasi dahil meron na talaga akong mga i-report sa inyo. So 3 pag-uusapan natin ngayon. Yan. Yung kung ano yung similarity sa SONA kontra SONA at ano din po yung kulang na kailangan doon sa SONA. Isang element lang to. Tapos meron pong na-receive from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingin na pag-pray nyo. And then of course, tugon or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan, may panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo, but sabi nga niya, people deserve, especially mga Taguigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig. Totoo yan. Na hindi po kami Totoo yan, Senador. Maganda ho ang nagiging pag-angat ng Taguig. Nakita natin yan dito sa bagong City Hall. At bukod dyan, marami hong mga kababayan ng mga Taguigenyo ang nakakapasok ngayon sa City Hall. At bukod doon, meron silang tinatawag na yung mga barabarangay. Meron ho yung gobyerno ng Taguig na empleyado dyan. Kaya wag niyong sisilipin na may flood control ang Taguig, nagkakamali ho kayo sa paratang. Mr. Ping Ping Ping. Oo, mali ho tayo mga pinagbibintang nyo. Oo, ang hirap lang sa inyo dahil kayo ang naha-hot seat dahil hindi nyo inimbestigahan ng flood control. Ngayon, ginagawa nyo ng issue itong si Senador Alan Peter Cayetano. Porkit maboses ba ang mama? Porkit ba gusto niyang malaman ang kung sino ang mga dorobo? Dahil si Senador Marcoleta, alam natin, pinakulong na nila. Diba? Si Senador Alan Peter Cayetano lang dahil malakas ho si Senador Alan Peter Cayetano. At pwede ho itong nasa survey, tumakbo itong Vice President, pwede rin. Kaya ginawa-gawa nila ng paraan kasi may mga pangarap yung mga maleta gangers dyan, yung mga bulok na 13, meron hong iilan dyan na nangangarap maging Vice President. Eto na. Gusto na nilang maging successful ang kanilang mission sa pamamagitan ng pagpapakulong ng mga senador, sa pamamagitan ng paggagawa-gawa ng issue, sa pamamagitan na ma-impeach si BP Sara, wala na ho kalaban itong mga dorobo, maleta gangers. Sipin nyo kung sino ang malalakas. Bakit hindi nila ipursu
pag-usapan yung flood control. 'Di ba? 'Yun ang main issue ngayon eh. Hindi naman yung impeachment eh. Ginawa na lang nila ng paraan para hindi nga mapag-usapan at ma-divert ang issue sa impeachment ni BP Sara. Ngayon yung kwento na mayroong mga witness na magpapatunay na yung pag-withdraw, wala naman hong problema sa pag-withdraw. Nabanggit sa pag-withdraw kung anong araw, anong petsa, at saan-saan. Hindi ho sinabi doon sa pag-withdraw na nilustay ni BP Sara ang pera. Tsaka hindi ho sasabihin sa inyo kung saan ginamit ang confidential fund. Yan ang pakatandaan nyo, mga dorobo. Senator Alan, tuloy mo. Tolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya, yan po man ay local, national government, yan po man ay private. No? Wala pong perfect, pero ang importante po ay yung kung pinapayagan ito o hindi. So let me start po by thanking God for this opportunity na makausap kayo directly. I thank God that kahit umiiba ang panahon, social media, ang kampihan ng bawat isa. I mentioned some of this sa Kontrasona. If hindi nyo po napanood, nasa Facebook po natin, pakitignan nyo. I think it will also be on YouTube. So let's start po with the biblical principle that we've been talking about. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Again kung ano ang ating itatanim, yan ang ating aanihin. Ang common example na binibigay dyan, di ba? Hindi ka pwede magtanim ng buto o ng seed ng mangga, tapos ang gusto mo anihin ay santol. Yan, tama. Parang isang isang paliwanag na kung ano yung tinanim mong kasamaan, pag-aanihan mo yan pagdating ng araw. Ganon yung mga Maleta gangers. Ganon itong mga treseng bulok. So nagtanim sila, pinakita nila sa taong bayan na magnanakaw sila, sabi ni Aling Ledesma, taong bayan, magsusukli ho yan. Ng sa pamamagitan ng hindi pagboto dito sa Maleta gangers. Ngayon mag-usapan natin itong BIR box ni Vice President Sara Duterte at si Mans Carpio. Ngayon ang sinasabi nila nung mga nakaraan, kita mo yabang-yabang nito ni Impacta. Di ba yung sinasabi ni Impacta na hindi makikialam ang Pangulo, walang pakialam ang Pangulo, bahala yung mga congressman dyan, sila ang maglitis, at yung Pangulo ganun din. Ngayon eto na, todo yabang na ngayon sila. Dahil bakit? Sila na ho ang magpapatibay at meron ng clearance sa Pangulo, kagaya nga nung sinabi ni Kim, ni former Commissioner Kim Henares, na Pangulo lang ang bukod tanging magbibigay ng basbas. Totoo na nga, ito na. Nabasbasa na ho. Dahil sa basbas nila, sigurado. Sigurado na nila masisiraan ng gusto si BP Sara. Ang problema, kahit ba ilabas yung BIR box na yan, makakakuha sila ng tamang boto. Yan ang malaking katanungan. Isipin muna nila na lahat yan, lahat ng ginagawa nila ay isang pamumulitika na lang talaga. Hindi ho sila aabante dahil hanggang ngayon yung D6 na threshold ay nananatiling D6. Nananatili doon kung ano yung pagbobotohan ng 24 senador. Yun ang pag-uusapan doon. Ngayon ito, bakit nagyabang-yabang na naman kayo? Lalong-lalo na, ang yayabang nyo magsalita dyan. Lalo na yung tagapagsalita, yung under. Tsaka itong mama na ito, si Ilong Ranger. Kung todo. BIR documents ng mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumiti na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. Sino ngayon ang lumalabas na mastermind dito? Nagtatanong lang ho kami. Kasi kung ayaw makialam ng Pangulo nyo, bakit ngayon? Bigla-biglang lumabas. Parang ganito lang yan. Ganito yung sinabi niya noon na ayaw niyang paaresto si Tatay Digong kasi hindi raw at wala daw jurisdiction, ICC, sa Pilipinas. Nung naaresto na si Tatay Digong, ito na. Kita nyo gano'ng kasinungaling, di ba? Maniniwala pa ba kayo ngayon? Kaya nga sabi nga talaga ng lolo ko, kawawa kayo pag nanalo yan. Buti na lang,
hindi niya rin binoto yan si Bangag. Ngayon, eto na, nabudol na tayo. Ilang beses kayo nabudol? Ilang beses kayo pinaasa sa SONA, naging sana, at yung sana, oo, sana hindi na lang natin binoto, at sana hindi na lang nakipag-tandem kay BP Sara, at sana hindi na lang inendorso ni BP Sara itong mama na ito. Alam niyo bakit? Mapapasana ka na lang talaga na na sana hindi na lang ito naging presidente ng Pilipinas. Sayang ho ang termino, ang 6 na taon na lagi nilang niyayabang na mayroong progreso, mayroong programa, pag-aseso. May pag-aseso ba? Puro utang na ho ang Pilipinas. Saan umaseso? Saan banda? Isipin niyo mabuti. Saan umaseso ang Pilipinas na niyayabang-yabang, oo, lalong-lalo na magpapalipad ng rocket ship sa outer space. Anong bagay ang may tutulong nyo doon? Magpapalipad kayo. Train nga, wala tayo. Bullet train, wala tayo. Wala rin kayong mga planta, refinery na masasabing sa inyo. Di ba? Yabang-yabang nyo. Kaya nga pinagmumura kayo ng taong bayan. Buti nga sa inyo. Kung ako nagmumura, di sana murahin ko din kayo. Mga pusang gala kayo. Ay, di tayo. Naku, eto na. PRD at PNP at AFP, you are very close to my heart because you offer our lives for the country. Pero ano nangyari? Bakit may mga... mamaya pag-usapan natin yung ICC at pag-uwi ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ang nagbigay na mataas na sahod dito sa mga PNP, AFP. Pero ano nangyari? Parang tinaydor nyo rin. Ang dating Pangulo. Kung hindi kay Tatay Digong, hindi tataas ang sahod nyo. Tinalo nyo pa nga yung yung mga teacher, mga nurse, tinalo nyo pa. Ang laki ng... Tapos ganyan lang gagawin nyo. Ayan ang sabi ni Aling Ledesma. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Vice President Sara Duterte, good afternoon in this sunny day in The Hague. Kamusta kayo today, ma'am? Yes, I'm okay. Loving the sunny weather. Hindi kailangan mag-jacket. Very summer-ish. VP, how is your visit with PRRD today? Very good. Very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos na saan na sila? Yes. Merong mga Filipinos kanina na nag-aantay sa labas at nagpapaabot ng kanilang pangangamusta sa kanya. And sabi niya na itigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. VP Inday, marami po kasing claims circulating on different social media platforms, ma'am. Putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC. Ma'am, just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas si PRRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRRD. Iyakan yan sila, BP. Asarin lang natin, BP, na lalabas na si Tatay Digong. Para lahat ng mga, yung mga against dyan, magkaigit-igit at mahirapan na huminga sa sakit sa puso. Di ba? Galit na galit sila pag makalaya si Tatay Digong. Meron nga dyan isang bulager eh. Ang sabi niya, pag daw nakalaya si Tatay Digong, magpapagit-git daw siya ng kanyang leeg.
o sa online o sa live. O pag yan ang antay natin yan, BP. Sabihin mo lang na lalabas si Tatay Digong. Kasi kaya kami naniniwala na lalabas na si Tatay Digong at makakauwi na si Tatay Digong. Kasi ang ICC President, nagdideliryo na ho. Humihingi na ho ng tulong. Humihingi na ho ng tulong sa Japan. Oo, kasi talagang gusto i-abolish ni Trump itong ICC. Gusto nang wasakin. At hindi lang dahil itong si Chad aalis na rin sa ICC. Hindi ko alam kung sino itong si Chad Central Africa pag-alis sa International Criminal Court. Magandang balita yan. Dahil isang senyalis yan na talagang wasak na ho ang ICC at pagkakataon na natin lahat ito. Si Tatay Digong. Baka pag yan natuluyan ng mawasak yung ICC na yan sa pangalawang linggo, pangatlong linggo, pagkalipas ng isang buwan, si Tatay Digong, uuwi na ho. Pero hindi natin sasabihin kung saan Baka maya gawa na naman ng kwento ng mga hinayipak na dyan eh. Diba? Tuloy mo, BP Sara. ICC or lalabas na sa PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper. VP, okay lang ba si PRRD with the heat right now, with the current weather ng Netherlands? It's very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya at sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina naka-close na naman yung window, so sabi ko sa kanya walang hangin doon sa loob. So sabi ko, pwede ba natin buksan yung window? So pumayag naman siya. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Hindi siya makatolerate ng sobrang lamig. Kaya usually nag-aalala tayo kapag autumn and winter months na dahil sobrang lamig talaga. So yan ngayon, klaro ni BP Sara, pero sa atin, naniniwala ako. Dito, pag natapos na ang kwento ng pagbubuwag dito sa ICC. Kasi bakit humihingi ng tulong itong ICC President? ICC President humihingi ng tulong sa Japan. Para saan siya hihingi ng tulong? Para labanan yung kagustuhan ni Donald Trump na buwagin ang ICC. Bubuwagin na kayo, mga buwisit kayo. Kailangan yung mabuwag para makauwi na si PRRD sa Pilipinas. Humihingi ng tulong sa Japan si International Criminal Court or ICC President Tomoko Akane para mapigilan ang pag-alis ng mga Asian members nito. Sa kanyang talumpati sa Osaka, hinihikayat ni Akane ang Japan na gamitin ang impluwensya nito para kumbinsihin ang iba pang Asian member countries na manatili sa ICC. Tumigil ka, buwisit ka. Wala kang magandang naidulot yung ICC na yan. Walang magandang naidulot yan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Lalo-lalo na itong Israel na gusto lang yung presidente, gusto rin nilang arestuhin. Kaya buti na lang ito si Trump tinulungan kagad. Dahil pinasibak niya kagad itong si Khan. Ngayon ito, nag-alumpihit na kayo ngayon. Mga buwisit kayo. Alumpihit na kayo ngayon. Pag natanggal kayo, nasiba kayo lahat dyan, wala na yan, uuwi na sa amin ang aming presidente, mga hinayup. Ikaw, sarap mong tampalin eh. Diba? Tama lang sa inyo, buwagin kayo dahil mahilig kayong mga warta, sabi ni Aling Ledesma. Bakit? Kung hindi kayo pumunta ng Pilipinas, yung isa sa judges nyo, at binigyan daw ng pera nito ni Trela lang, hindi nyo ma-arresto basta-basta si Tatay Digong. Kaya tigil-tigilan nyo na, hihikayat pa kayo na yung mga kasapi, wag umalis. Mga kasapi, umalis kayo, wag na kayong sasali din sa ICC dahil peperahan lang kayo niya, sabi ni Aling Marie. Anya, isa ang Japan sa pinakamalalakas na miyembro ng organisasyon at mahalaga ang suporta nito habang hinaharap ng korte ang tensyon mula sa Estados Unidos. Hindi mo ba alam yung mga kababayan mo, buwisit ka. Gustong-gusto ang pamamalakad ni Tatay Digong. Tapos ikaw, hikayatin mo pa yung mga, ang sarap mong pagsasampal-sampalin ng 5 beses.
Nakakagigil eh. Nangihikayat pa eh. Isipin nyo mabuti Tapusin na kayo ng Amerika. Umalis na yung isa. Anong pangalan nito? Yung si Chad aalis na. O yung taga Central Africa. Ikaw naman, maghihikayat ka na naman. Pisti ka. Para saan? Pera. Diyan naman kayo umaasa eh. Sino ba nagpapasahod sa inyo? Diba? Bagit din ito na inanunsyo na ng Venezuela ang pagkalas nito mula sa organisasyon habang may iba pang mga bansang matinding pinipilit na kumalas na sa kanilang pwesto. Buti nga. Kasabay nito, minungkahi rin ng Estados Unidos na palakasin pa ang sanctions laban sa mga individual na konektado sa ICC. Bagay na pwede makaapekto sa operasyon ng korte. Tama yung ginagawa dito ni Donald Trump. Ikaw yung mga pistit ng mga ICC na to eh. Tama lang sa inyo, buwagin. At wag na kayong maghikayat, Wag na kayong mahikayat. Oo, mahirapan lang kayo. O yung Venezuela, alis na. O ito namang si Chad, aalis na uli sa ICC, aalis na rin sa ICC. Taga Santo, Central Africa, alamin natin ito. Inihayag ng Chad ang pag-alis nito sa International Criminal Court o ICC matapos ang mahigit 2 dekadang pagiging miyembro nito. Ayon sa pamahalaan ng Chad, labis manong nakatuon ang mga investigasyon ng ICC sa mga bansa sa Africa. Hindi rin pantay ang pagpapatupad ng ICC ng hustisya sa iba't ibang rehiyon. 9 sa 13 investigasyon ng ICC ay nakatuon sa Africa habang 4 lamang ang nasa ibang rehiyon. Wala rin nilang pag-uusad ng mga naturang investigasyon. Binigyan din ng Chad na 6 sa 7 taong nakadetene kaugnay ng mga kaso ng ICC ay mga Afrikano. Dahil dito, nanawagan ng Chad sa iba pang miyembro ng African Union na isaalang-alang din ang pag-alis sa ICC. Diit ang pamahalaan, hindi nangangahulugan ang kanilang pag-alis na tinalikuran nila ang hustisya para sa mga biktima. Naniniwala sila na may sapat na kakayahan ang hudikatura ng Chad na litisin at panagutin ang mga nasasangkot sa mga krimen. Tama naman eh, di ba? Kahit ang Pilipinas may sarili tayong hudikatura, meron tayong sariling justice system. Bakit kailangan pa dito sa ICC? Ang ICC na yan, pera lang yan. Kukuha lang ho yan ng mga budget, pondo sa iba't ibang bansa, lalo na pag politika ang labanan. Si Tatay Digong, naniniwala ba kayo na kaso at mayroong kaso si Tatay Digong? Wala. Politika lahat yan. Gusto lang gipiti si VP Sara para humingi, anong tawag doon? Para parang magsunod-sunuran dito kay Bangag, hindi ho ginawa ni VP Sara. Ngayon, ito ang tanong. Pasok natin yung BIR box. Bakit ba kailangan nilang buksan? At ngayon, di ba? Talagang matapang na hinayag nito ni Impacta. Impacta tawag sa kanya eh. Na may basbas na daw ho ng panggulo nila. Itong BIR box. Alamin nga natin, bakit ho binasbasan agad? Parang gustong madaliin talaga, no? Diba? Nung una, ayaw nyo sabihin. Ayaw nyo dahil wala raw pakialam yung panggulo niya. Ngayon, may basbas na. Bakit? Alumpihit na ho. Dahil pag si VP Sara naupo. Lahat kayo, lahat ng mga nagtulong-tulong, lahat ng mga group effort, lahat ng gumipit kay VP Sara, tapos ang maliligayang karir nyo sa politika. Dahil pag sinabi ni VP Sara, huwag nyong iboto yung mga maleta gangers, huwag nyong iboto yung mga bulok na 13, lahat ng mga congressman na pumirma sa impeachment ko, huwag nyong iboto, tapos ang karir nito mga ito. Tama? Ngayon, ito, yabang-yabang. Sabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Kinumpirma ngayong hapon ng Malacanang na inaprubahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigkas. Ngayayat na sa stress, nalapit na ho. Tapos na ang termino mo. Malapit na ho, Magkano ang inutang ng Pilipinas? Magkano ipapasuka sa inyo? Tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Man Scarpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng Pangulo ang katotohanan sa taong bayan. Ano ang katotohanan? Sige nga, sabihin nyo. Alam na ho ng taong bayan kung anong katotohanan. Huwag na ho kayong huwag na ho kayong, ang tawag dito, i-brainwash nyo. Dahil sa programa nyo, makukuha nyo simpatya ng taong bayan. Nagkakamali ho kayo. Maling-mali.
na sasabihin nyo gusto ng taong bayan ginagawa ng panggulo nyo? Ayaw ho ng taong bayan kasi ho naaasar na ho sa pamamalakad ng amo nyo. Di ba? Constant daw. Sa tax record ni Bibi Sara, di patunay na sangkot si BBM. Talaga? Oo, wag niyong pagsinungalingan yan. Nung nakaraan, todo deny sila na hindi makikialam yung panggulo. Ngayon, eto na. Ministerial o obligasyong gawin. Yan ang sagot ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton sa tanong kung ang authorization ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maisumite sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte ay nangangahulugang sangkot sa paglilitis ang Pangulo. Isinumite ang Hindi ba halata? Sangkot naman talaga dahil kung hindi sangkot, unang-una pa lang, sasabihin niya, huwag niyong i-impeach si BP Sara. Parang ganito lang yan kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, Vice President niya si Lenny. Ano ba sinabi niya? Huwag niyong pakialaman ang tao ni Lukluk yan ng taong bayan. Patapusin niyo ng termino. Ngayon, kabaligtaran dito sa panggulo nila. Kunyari, ayaw-ayaw. Kunyari, dinidinay. Wala akong pakialam dyan, hayaan ng mga Congress. Ano nangyari? Sige pa rin. Tuwan-tuwa siya nung na-impeach si BP Sara. Ito makatandaan mo. Pag ikaw natapos ang termino, kung sino-sino yung mga napakulong sa administrasyon mo, tandaan mo, pwedeng mag-Vice President si Marcoleta. President si Inday Sara. Kung ano yung ginawa mo, kayang-kaya rin gawin ni BP Sara. Yan ang pakatandaan mo. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Please like and share yung video. At syempre, ito yung shoutout segment natin. Hindi tayo matatapos hanggat hindi ko kayo nababati at nasi-shoutout. Kung hindi ho, nagno-notify sa inyo ang ating video, pasadahan nyo ho o hanapin nyo, kalkalin nyo, i-type nyo. Kasi nangyayari, yung notification hindi ho maabot sa inyo kasi hindi ho kayo naka-bell all. Oo. Pansin ko, magtatanong lang ho ako sa inyo. Sino-sino dito yung hindi nabibigyan ng notification? Baka naman nakakalimutan nyo lang, tignan nyo yung video natin. Hanapin nyo si Kuya Goods ito, shoutout kay Darlene Narvino. Shoutout po sa iyo, ma'am. Karab 0325, shoutout po sa iyo. Ko Marie Faustino, shoutout po sa iyo. Raquel Velez, shoutout po sa iyo. J. Nebres, shoutout po sa iyo. At ito. Hirap kasi hanapin Dito tayo. Dito pag sa mahirap siyang hagilapin kasi natatabunan siya ng natatabunan. Ayan, ito. Ayan, Bolanon, shoutout po sa iyo. My Little Show, shoutout po sa iyo. Reynaldo Montano, shoutout po sa iyo. Ruel 1846, shoutout po. Rene Veres, shoutout po sa iyo. RHC Jeddah, shoutout po sa iyo. Horror Gaming, shoutout po sa iyo. Leonora S6B, shoutout po sa iyo. Dreadlim Mild, shoutout po sa iyo. Karabs, shoutout po sa iyo. Raquel Velez again, shoutout po sa iyo. Ko Marie again. Faustino, shoutout po sa iyo. Relesky 23 David, shoutout po sa iyo. Darlene, Noel Fontanilla, shoutout po sa iyo. Heidi Ching, yan si Ma'am Heidi. Deboy Vlog, shoutout po sa iyo. Katis Channel, Edgar Tusia, Jovincio, shoutout po sa iyo. Edward Darubis, Antonio Orcolio, shoutout po sa iyo. Pobreng Hila, shoutout po sa iyo. Vince Vlog, shoutout po. Marivic Sato, Rebecca Cañarte, shoutout po sa inyo. Anesito Gamal, Rose Aquilio, Angel Roles, Joel, G5KS6R, shoutout po sa iyo. Lauren Megi, shoutout po sa iyo. Jeff, Menchi Vedan, and Rabi GM2ML, Lucy Balmaceda, shoutout po sa inyo. Pioland, Jesus Valdepeña, shoutout po. Rosita Nuas. Kung umabot ka sa video natin yan, ako ho ay maglalambing. Pakilike share nyo yung video natin. Bye-bye!